Hindi pa ganoon kadami yung mga makikita sa loob. Tapos ito, meron siyang lasang tomato, may halong tomato. Ay, si brother-in-law, madalas kumain ng ganito sa Pilipinas. Maanghang yan. We need to manage our expectations, okay? And tingnan ko kung gaano kakalmado tong Handaw Lake. It's giving, ano yun, yung pungko-pungko sa Cebu. Para talagang yun sa Vietnam, tingnan nyo, may mga vegetables. Good morning, guys! Hello sa inyo lahat. Today is another day dito sa Myanmar o sa Pinolwin area. And now, actually, chill and easy lang yung itinerary natin for today's video. So, sinabi ko sa sister ko and sa brother ko na parang gusto kong magpunta tayo sa supermarket at sa mall nila. And alam nyo ba, nakabubukas lang ng mall dito at ang mall dito nag-iisa lang. So, pupuntahan natin. Hi! Hello! So, pupunta tayo doon. Kabubukas lang niya noong February 12. And actually, anong date ngayon? Ngayon ay February 16. O, diba? So, let's go there. Ito yung ating hotel, Royal Park View Hotel. Hello. Yeah. Say hi to the vlog. Hi. Salamat. Salamat. Chesu de Mare. Chesu de Mare. Chesu de Mare. Chesu de Mare, thank you so much, right? Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah. So, yan. Ito yung lobby. And napakita ko sa inyo to. Ito ang tinatawag na Tanaka. So, alam niyo guys, nung una, akala ko parang normal lang siya na wood. Pero, ito ay ginagamit ng mga tao here. Sikat siya sa mga babae at lalaki. Pero, usually, sikat siya sa women and children. Why? Because ito po yung nag-act as their natural sunscreen. So, nung una, sabi ko ganyan, ano yung mga nakalagay sa face nila dito? So, parang medyo itsura siyang mud. Though, hindi siya ganun. Ito siya. So, basically, ang gagawin, itong mismong piece of wood na to, is igaganyan siya. Pero lalagyan mo na ng water dito and parang gagadgad. Tapos magpo-form ng paste dito. Tapos yung paste na to, ilalagay dito. Dito, pwede sa forehead, sa nose, ganyan. And yun po ay nagsisilbi na natural sunscreen nila here. And also, malamig siya sa skin. And ang nagturo sa atin nun is si Father. Si Father, nakasama natin, Father Anthony, kung nakita niyo sa previous vlog. Gusto ko sana siya i-try. Kaya lang kasi baka mamaya mag-breakout tayo. Alam niyo naman, napaka-sensitive ng skin natin. Pero natutuwa ako dun sa part na yon na yun, matagal na way na ginagamit dito. And ano siya, 2,000 years ago? Ilalagay ko na lang dito sa screen. Nakalimutan, 2,200. Basta nang na-research natin yun yung lumabas. And also, ang pangyayari na yun guys, is ito, usually, makikita nyo siya kapag nasa kalsada kayo. Dito sa area sa Pinolwin makikita nyo na suot-suot siya ng mga kababaihan at mga kids. May mga lalaki din nagsusuot pero mostly babae at mga bata. Plus, if ever kung pupunta kayo sa the famous place dito sa Myanmar ng sunset, which is ang Bagan, is doon po, famous din tong Tanaka na to. At guys, meron dong patterns. Parang meron pang mga art silang inilalagay. Dito kasi parang ginanyan lang. Okay? So, ang haba ng facts natin about doon sa Tanaka. Pero nakakatuwa, isipin na ganun. Kasi usually, di ba kapag nung nagpunta tayo sa India, dito lang, meron mga nakalagay dito sa noo. Dito, ganun naman, Tanaka. Famous trademark yon ng mga taga-Myanmar or mga Burmese people. Pero alam nyo, aside from that, sa mga sinabi ko noong una, yun po, woody yung scent niya and medyo cooling yung scent. And aside from that, is pinaniniwalaan, I mean, scientifically proven for sure kasi ginagawa nila dito yon. Yun nakaka-prevent ng acne, tapos nakaka-improve siya ng skin texture. Though, again, natatakot ako i-try pa siya sa atin. Pero balak ko siya i-try tomorrow. Tatry natin siya tomorrow para makita natin. Then, if ever, kapag nag-react yung skin natin, gaganan niya lang agad natin. And alam nyo, yung wood na yon, mahal siya ng slight. Mahal siya ng slight. No? Guys, itong first stop natin is ang Tuming Galar Shopping Mall. So, ito yung shopping mall na kinikwento ko sa inyong kabubukas na noong February 12 ngayong taon. And ang nag-iisang big shopping mall dito sa Pinolwin. Tignan nyo guys, ito yung itsura ng road here. Ayan siya. Halatang bago pa. Tapos, yung bata dito, merong Tanaka sa mukha. Di ko kasi may pakita sa inyo for privacy reasons, syempre. Tapos may mga plants dito. Tanan! Kung napanood nyo yung previous vlog, sa ganito tayo sumakay. Kasi normal yan dito sa area nila. Ayan. And alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng parang international na food chain here, which is Bonchon. Wala pa ako nakikita ng mga McDonald's,
ng mga kung ano-ano pa man. Pero bonchon meron na. Ayan siya guys. This is what it looks like. Hindi pa ganoon kadami yung mga makikita sa loob. But usually ang nakikita natin mga ready-to-wear products, mga t-shirtan, bilihan ng alahas dito sa side na to. Tapos ito yung supermarket nila, Capital ang pangalan. Pakita ko sa inyo. This one, Capital. Tapos meron ditong Gumkino Cafe. And this one, Leo Collection. Diba? So lumapit tayo now. Ito yung kanilang parang pansit canton. So ayan na. Mas super to. Yung ganito. Parang alam niya sweet and spicy sa atin. Ganun yung binibigay niyang vibe. And ang tanong ko sa inyo, may pera ba kayo ngayon? Kasi ako, ang sagot ko, kung may pera ako ngayon, wala. Ang Brad kasi wala. Wala. So 800 kyat ang presyo ng kanilang ano dito. Noodle. So ayan, meron sila dito mga promo, buy 6 get 3. So 4,500 kyat. 2,000 kyat yung mga chichirya nila. Dingwang snow cookies. 2,500 kyat. Parang yung kinakain natin sa Japan, no? Ganun siya. Also this one, Dingwang rice cookie. 5-6 kyat naman to. Puro ganon. Iba-ibang variety lang yung pinakita ko sa inyo para puro ganon pala yung mga nakasale dito. 9.9. Ito kape nila, oh. This is their coffee. So 3-in-1 coffee siya. So 15,400 kyat. Premier yung brand. Ito naman, mas parang nalito ako. Parang nalito yung utak ko dito. 1,000. Wait, nalito yung utak ko. Wait. Paano basahin yun? Nalito guys. Nalito yung utak ko. Wait, parang I think 11,000 siguro. Kasi yun 15,000. So, I think 11,000 to. Namali lang sila ng comma. 11,000 yan. So, Premier, the richest taste of Namsan tea leaves. 11,000. Ito yung vegetable section nila dito. So, kung makikita nyo itong cabbage nila is 3,400 kyat. So, 100 grams tong carrot nila is 500 kyat ang price. So, ang kanilang tomato, 100 grams is 400 kyat. And this one, garlic and onion. Yung garlic nila is, wait lang, hindi nakafocus. Yung garlic nila 100 kyat. Ay, 1,000 kyat. Ang mahal. 1,000 kyat. Tapos yung onion nila is 200 kyat. Mahal ng garlic dito. Wait, since na-curious ako, gusto ko makita kung magkano. 1,000 kyat. 1,000 kyat, 27 pesos lang. Ang mura. Ito, 200 kyat. Ang mura naman ng 200 kyat. 5 pesos yung onion, 100 gram. Ang mura. Ay, ang galing. Naka-ready na yung milkshake nila dito, ah. Tapos nakaganito na yung ano nila, mga bubble milk tea. So, 5,000 kyat. Grabe. Ang mura. Ang mura nitong onion. Ano siya? Tawag yun, 100 grams, ang 200 kyat, ang equivalent sa atin, 5 pesos. Mura ba? Konti lang yung 100 grams. Mura lang. Konti lang ba yun? Sige. Buti na lang kasama natin ang ina natin ngayon. So, siya yung namamalengke sa amin kasi. So, syempre, siya yung may alam ng gano'n. Pero mura, no? Mura. Agree kayo guys sa akin dapat. So, ito naman is strawberry, 2,500. Yung ganito. Ang ubas, 6,700. Ito ang mansanas, 7,200. Pinya, 4,500 kyat. Yan. Ito naman yung mga drinks nila na available. So, hindi tayo aware sa mga brands kung ano siya. Pero, parang wala tayong brands na aware. Oo guys, wala nga. Oo, kahit Coke wala. Kahit Coca-Cola. Oo, wala tayong aware na brands. Ito. Heineken lang. So, 3,250 kyat ang presyo. Yan. So, ito naman parang Royal nila, Max Plus ang pangalan, 1,300 kyat. Tamarind juice drink, 1,200 kyat. This one is sour green apple na, ano to, naturally flavored lang. So, Genbo? So, 1,500 kyat. Yung mineral water nila, check natin. 600 kyat guys yung price. Parang gusto ko to nung Parang gusto ko tong may Myanmar na sulat. Though hindi tayo iinom, alam niyo yan. Gusto ko lang mag-picture kasi wala tayo guys nakita na sign at least na parang may Myanmar na nakasulat. Ngayon lang, alak pa. Alak! Ayun o, welcome to Myanmar! So yan, mga ice cream section naman to. So magkano ice cream nila? Ito guys ay 3,100. Ay, ang cute naman. So Himalayan Pink Rock Salt to, 26,500. O yan, nakakakita na tayo na medyo mahal-mahal na presyo. Ayan. So ito, mga sabon-sabunan naman to. Para lang may idea lang kayo guys kung magkano lang if ever. Kung gusto nyo lang magpunta dito, tapos bibili kayo ng mga pangdamit. Sulat lang tayo to, di ba? 9,800. Panglaba. What's this? Ano to?
Indoor formula, Japan formula. Ano to? 3,100. Detergent. 3,100 kyat. Ayan, so yung mga tissue naman na ganito magkano? 4,600 kyat naman. Diba? So, ito naman, sa section naman tayo ng mga sabon, napkin, ganyan. So, ito napkin. 2,300 yung napkin here. So, if ever kung gusto niyo naman ng feminine wash, Cool Fresh ang brand here, 9,500. And, may acne sila dito, oh. Vitamin facial wash. Wala to usually sa mga iba nating pinupuntahan. This one is 17,800. Ayan siya. And face mask. Nice. May face mask. So, 8,000. Kyat siya. Ayan, guys. So, mga toothpaste naman dito if ever you want, 4,400. Ayan, Fresh Up. 7,300. So, I therefore conclude na meron talagang mga, mas madaming brands na hindi natin alam dito kumpara sa mga usual brands na mga nakikita natin. Kasi 'di ba, usually sa mga ibang bansa, equal merong mga international brands tapos mga brands nila. Pero dito mostly brands nila. Ay, ito guys, hindi ko alam to, but kung titignan natin parang mga ito. Ay, si brother-in-law, madalas kumain ng ganito sa Pilipinas. Maanghang yan. 2,500. 160 grams. Ito guys. So, andito ngayon, grabe namang mga alakan pala tong side natin. Pero may soju dito if ever you want. So, buy 3, get 1. Yogurt flavor yung pinamimigay nila. So, 15,000 kyat. Ito guys, actually nung dumadaan sa road, sabi ko ganyan, gusto ko magpa-picture. So, brand pala ng alak tong Myanmar na mismo. So, Myanmar yung pinaka-brand. 2,600 yung can. So, sa mga tao dyan na mahilig uminom ng beer, ayan, drink moderately, okay? Okay. Oh. So, meron silang mga... Bakit parang yung mga drinks nila, parang concentrated yung itsura? No, kung titignan nyo, oh, parang concentrated yung binibigay na laman. Flavored cordial. So, 3-4 kyat. Parang ganun, no? Mango syrup. Concentrated. So, 10,500 to. Ayan. Ano naman tayong section? Ano to? Jelly. Magkano? 7,500. Oh, wafer. Jack and Jill. I know this brand. We know this brand for sure, guys. 7,500. And this one, mga candies. Oh, Dynamite. We know this one. So, 6,700 siya. Tapos, mga energy drink. Energy gapit. Energy gapit. And holiday. Makat. Sorry. Meeting. Kasi bigla tayo kumakanta. So, 1,600 po ito. Natawa ako, biglang tumawa tuloy. 1,600 po itong mga energy drink nila. And yung mga maliliit naman is 1,900. But parang mas mahal itong maliit. Again, ang daming brands. Ang daming brands na hindi tayo aware. Which is good. What I mean is, napakadaming pwede nyo pang i-explore pag magpupunta kayo dito sa country na to, di ba? So, nasa pharmacy naman tayo ngayon. Wellington Pharmacy. Oh my God, sa New Zealand pala tayo ngayon. So, ito guys ay mga diaper. Kung may mga anak-anakan kayo, 6,500, 10 piraso. Gusto nyo yun? Para ako nagla-livestream dito. Para tayo nagla-livestream. Ay, ano to? Mga ointment. Grabe, hindi ko alam guys kung ano to mga pinakikita ko sa inyong mga mga gamot. Baka mamaya pampaano na pala to o pampaano. Alam niyo yun, mga pampaano, ganon. Hindi ko alam. Kayo na lang mag-check if ever. Hindi tayo pharmacist or hindi tayo si Archie para mag-endorso ng mga ganyan. Pero itong mga ganito, pwede tayo syempre. So, herbal soap, 3,700 kyat. Ito naman, mga sabon. Pagka wala kayong panligot, ayaw niyo yung hotel soap, 1,500. Ayan, so dito naman tayo sa section na to. Ayan, mga tinatinapay. Ano to, custard bun. Grabe namang putukan, puputok na tong level. So, ang presyo niya, wait, dito na lang tayo. Walang presyo na. 1,000 kyat. Ganyan. Ay, parang ang sarap ng mga nila, oh. Sarap ng tinapay. Pero hindi lahat kasi may brand, may price eh. Ito, fruity cake, 5,700. So, ito, it's giving bizcocho. So, 5,700. Kyat siya. Ganyan siya, guys. Wait, saan yung mga kape-kape? Ito kape. Nasa harapan na pala natin. Nagtatanong pa ako. 56,000 yung 200 grams ng coffee. Nescafe Red Cup. Yan siya. So, check natin. Ay, ang galing. Mayroon silang, ano to? Ang cool. Natural peanut butter, parang naka doy pack. So, 6,000 yung peanut butter nila. Nut butter, ang galing naman. May mga ganun, nut butter. So, 8,000. Okay. Kasi peanut lang yung isa. Ito, nut.
Grabe ka, Ivan. Same lang yun. Dahil mong sinasabi. So, ito naman, margarine, 9,300. Diba? Tapos, ito naman, mga whole milk powder. 33,000 kyat, guys. Ito, tingnan nyo, malted milk na Ovaltine. Parang hindi pa tayo nakakatikim ng ganyan. 24,000 siya. Ito, instant nutritious cereal naman, 9,400. This one is Bravo Nutritious Rolled Cereal na 200 grams, 4,800 yung ganyan. Ito, tignan nyo, tea. So, yung mga tea dito is 5,700 siya. Wait, walang Lipton. Wala silang binibentang Lipton, guys. Ito, tea mix. Ay, masarap to. Chai. So, 14,700. So, guys, it's giving yung natikman natin sa India. Ganun yung lasa niya. Pero milk tea yung level niya, ganun. Kasi uso dito kapag kunyari, nasa house kayo, nasa mga local houses, tatanungin kayo, ano gusto nyo, coffee or chai? So, chai tea yun, milk tea. Ganun yung mga sinaserve nila. Ito naman yung lemon tea nila, 10,800. Again, itong tea mix, 11,800 siya. Ayan, nandito na tayo ngayon sa mga kapi-kapihan. 13,500 siya. Ayun, all coffee! Wait, since premiere na yung mga pinakita ko sa inyo kanina, sa iba naman tayo. Ngayon po kasi, guys, ngayon po ay Lunes. So, asan ang Sunday? Ang Sunday ito, nasa harapan natin. 16,800 ang Sunday instant coffee dito. Yan siya. So rich, ayan. Pag ininom nyo to, yayaman kayo. Pag pumunta kayo dito, buy this one. 12,600. Creamy. Image. Para gumanda ang image nyo. 8,000. Ayan siya. Pin All Win. Ayan, sa kanila to. Dito sa area na to, 21,000. Ito na ngayon tayo sa mga canned foods. Sa mga sardinas. So, ito ay 6,900. And it's giving 5 Mega. Ito, Grandma naman siya. Ano naman siya? So, ganun yung itsura ng loob. Chicken curry. So, this one, 4,700. Ganyan siya, di ba? Tapos ito naman ay fish sauce, patis. So, 3,400. Ito mga chili sauce, 5,200 kaya. Itong mga asin, pink salt fine, 7,900. Mga MSG, 7,500. Fish sauce din to. Iba-iba siya guys ng lasa, I think, for sure. 3,200. Tapos mga pang-marinade. Ayan. So, ito guys is pork leg sauce paste to. So, ang presyo niya is 5,100. Ito mga biscuits, 3,200. And ito, Jack and Jill na brand, 4,400 naman siya. So, may strawberry, may butter, na flavor. Ito guys, yung local chips nila. Actually, meron tayo niyan dun sa hotel natin. So, this one, parang it's giving V-cut yung vibe. So, 2,500 yung presyo niya. Yan, ganun siya. Meron silang mga chips dito na locally made. Though yung iba dito locally made din naman talaga. Kaya lang, yung parang alam niyo, it's giving ng binibenta sa Baguio. Ganun yung mga packaging. Ganyan siya. So, ito naman yung mga potato chips naman na talagang parang super commercialized yung vibe. So, papa. O, ayan. Kung kailangan niyo papa nyo, ayan, 1,800. Yung potato chips na yan. Yan siya. Ito naman ang mga spices nila. So, 3,000 kyat naman itong fish paste. So, itong Malar powder naman ay 12,200. Ito yung mga spicy things. So, tingnan nyo, 1,300 chili powder. And kung mantika naman ang habol nyo, ang mantika dito is 11,400 yung price. Then, yung medyo maliit, 450 ml is 6,100. Diba? Hello. So, ayan. Ito naman, sticky rice naman, 4,500 yung 1 kilo. Ayan guys, kung ma-curry kayo, I think nakalagay kasi dito kung siguro kung ano yung mismong luto, chicken curry ito, saka goat curry. Ito, vegetable curry siguro. This one. Ito, fish and also crab. Mga ganun siya. So, 8,500. Premium quality. Ito naman is cup noodles. Mama yung brand name, 1,900 kyat naman siya. O, diba? So, this one naman is yung mga noodles. Mama pa din, 800 kyat. Yan ang so far pinakamurang nakita natin. So, ito naman, guys, yung mga cashew. So, yung cashew dito is 11,000 kyat. Tapos, yung sunflower seed is 4,400 kyat. Ayan. So, local food. Ito ang mga local food nila if ever you want to eat. Yan Yan, kung gusto nyo immerse yung self nyo sa mga kinakain nila here, sa mga susunod na kabanata ng series na to, makikita nyo ang pagkain natin ng Burmese food. Ayan siya. Ano to? Fried wet fish paste. 7,200. Ganyan siya. Oh, pani puri. Pani puri ba to? Parang ganyan binibigyan yung vibe.
1,600. So yun lang naman guys, pinakita ko lang sa inyo yung mga main products na if ever I think na kakailanganin nyo kapag magta-travel kayo dito, at least meron kayong ideya kung magkano, 'di ba? At kung saan kayo bibili. Sa Capital Supermarket. So nasa second floor tayo ngayon guys ng mall na. And napakita ko lang sa inyo yung mga pwede nyo makita here. Ayan siya oh. Mga bilihan ng damit, bilihan ng bags. Yung style ng store na to, it's giving Miniso. Ayun no? Mga stuff to yung binibenta, tapos mga accessories. Mgu or Mgou yung pronunciation. To, bilihan ng alahas. Pangalan Tulip. Ito guys, menswear naman. So if ever, check na natin. Check lang tayo kung magkano lang yung price. Kano siya? Ayan o, 78,000 kyat. Ganyan siya. Yung mga ganito is walang price. Ito maganda. Walang mga prices. Walang ganda. Ito, tignan nyo, oh, mga mobile gadgets yung binibenta dito. Ayun siya. Tapos, salon na hindi pa bukas. Kasi nga, tulad nga ng sabi ko sa inyo guys, kakabukas lang talaga nito. Like, noong February 12 pa lang. So, ngayon, habang kinakausap ko kayo, February 16. So, nilalamanan pa lang nila, ganyan. Though personally kasi syempre, as a tourist or as a foreigner dito, wow, foreigner! So, ano siya, parang curious din tayo kung ano usually yung mga pwede nating makita, di ba? So, ganito pala yung mga style ng malls here. Ito siya, oh, win and win. Mga bags naman. Kyaw, kyaw. Mga relo. So, yun. Yun lang guys yung mga makikita natin dito sa mall. And also, before tayo magpunta sa next stop, is gusto ko lang din kayong sabihan and advisean at some point na kapag kunyari na magpupunta tayo sa mga iba't ibang countries, ganyan, we need to manage our expectations, okay? So, since this one, yung Myanmar, hindi pa siya ganoon kadaming turista ang dumudumog sa kanya ngayon, and also, alam naman natin yung sitwasyon dito, and kung makikita din naman natin yung mga pamumuhay na dito, okay naman, yun nga lang is hindi ganoon kalaganap yung mga international brands na mga nakikita natin sa mga usual na lugar tulad ng Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, or kahit saan pa mang siblings na tinatawag or SEA Blinks, yung parang mga taga Southeast Asia and even the Philippines. So, ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo, it's right and it's normal naman na parang maghahanap kayo ng parang kunyari, what do you call this? Kunyari, maghanap kayo ng Uniqlo ba, ganyan, meron bang Miniso dito, meron ba ditong parang COS or kahit mga Zara, ganun. May mga ganung thing na may mga turista na naghahanap ng ganun. Pero ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo na walang ganun dito. Okay? And manage lang expectations nyo na meron sila dito mga ganun pero mga local brands nila mostly. Though itong sinasabi ko sa inyo is based sa karanasan natin dito sa area nila, sa Pien Olwin and also sa Mandalay part. Kasi hindi pa natin napupuntahan naman yung Yangon and also yung Bagan. And sa mga susunod, makikita natin yun. So guys, andito tayo ngayon, kumakain tayo ng lunch natin sa restaurant. And napakita ko lang sa inyo. Tignan nyo, iba't ibang mga food yung meron dito. Pero hindi natin maintindihan kasi mga Burmese yung nakasulat. Pero dumpling siya, chicken, tapos noodles, tapos fried rice. So ito yung fried rice, tignan nyo, may egg siyang kasama naman. Tapos meron dito mga soft drinks and also, ayan, may mga sabaw. Diba? Ayun siya. Tapos guys, thank you so much. Tapos guys, sabi ko sa inyo, 'di ba, doon sa mga previous vlogs na dito mahilig sila sa ginger. So ayan, ma-ginger sila here. Tapos ito, mustard. Ano to ma? Mustasa, pechay? Mustasa. Burong mustasa sa atin. Tapos ito yung version nila dito. Tapos ito yung kanilang dipping sauce. 'Di ba? And usually dito sa Myanmar, kapag sa mga local restaurants, nagsaserve sila ng tea na ganyan. So ito guys, yung beef nila. Meron siyang timpla. So ano yung timpla nito? Parang ano? Parang adobo yung timpla. Pero for sure hindi naman lasang adobo, pero ganun yung vibe lang na binibigay. But it looks like spicy. Oo, mukhang spicy kasi meron mga seeds ng chili.
titikman ko na siya. Spicy? Maybe that one is spicy. It is tomato. Yeah. Yeah, tomato. Tomato, But just that tastes like just a normal food. yeah. Normal rice, but with tomato. Yeah, it's not fermented. Yeah, just not fermented. Because in the name is called Fermented. yeah. Because when you say cheese, it's like fermented, Yeah. like sour. It tastes good. Yeah, it's not salty. It has potato also. Potato. Potato, tomato. Sarap guys. Ano siya? May egg na kasama, may peanut. Tapos ito, meron siyang lasang tomato, may halong tomato at may potato. peanut pa. Sarap. Pero bitin. How's the beef? Okay guys. Tapos ito, yung beef nila. Dapat chopstick actually eh. One more fry. Pero Okay. itinidor ko na lang para mas madali. You want to say more Let's than? go. Yup. Yeah. Toasted. Thank you. This is spicy. Yeah. Have it. You take this one. Looks good the fried rice. Sarap siya. Pero manghang. Take more. Ayan. Dim sum time. Grabe, ang daming dim sum. Ilang peraso yan? Parang more than 15 pieces. So guys, ito naman ngayon tayo sa harapan ng isang magandang lake, which is ang Candaw Lake dito sa Pinolwin. And anong oras na? It's already 5:37. So hindi ko na napakita yung mga previous ganap between mga 12 to 5 because nagpunta kami somewhere sa isang private residences dito sa Pinolwin. Napakita ko lang sa inyo to. Tignan nyo how beautiful the sunset here. And tingnan nyo kung gaano kakalmado tong Candaw Lake na to. And alam nyo ba guys, share ko lang sa inyo, kapag kayo search nyo yung mga most beautiful sunsets in the world, lalabas at lalabas ang Myanmar, specifically Bagan sa Myanmar. And dito pa lang, hindi pa to yung Bagan, pero ang ganda na niya. Pero tignan nyo oh, diba? Super simple lang, pero alam nyo kung uupo kayo dito, tapos titignan nyo lang, sunset viewing lang, super ganda. Ayan oh. Though may kalat ng onte, but it's okay. Hindi siya yung ganun kakalat naman. Ang ganda guys. Iba yung ganda na tinatago din talaga ng Myanmar. Pero alam nyo, to be honest share ko lang din sa inyo, na ito namang series natin na to, it's all about informing or showcasing their culture, their food, mga hidden facts about this country that most of the Filipinos are not yet aware of, ganyan. So basically guys, itong pinakikita ko sa inyo sa Pinolwin area. Kasi I'm not sure, I'm sure a little na baka mamaya hindi nyo naman puntahan tong area na to kasi medyo malayo siya. Kasi tulad ng sinabi ko sa mga previous vlog, ang usually na pinupuntahan is Yangon, Bagan, Mandalay, ganyan. Pero if ever kung meron kayo extra time at extra budget, pwede kayo magpunta dito. Ang ganda niya. Promise. 'Di ba? Guys, we're here ngayon naman sa Candaw G o Candaugi yung spelling lake sa likod. And alam nyo, for some reason, di ba kanina meron akong pinakita sa inyo, dito mas malaki na yung mas malaki na yung sun. Nag-iba yung nag-iba yung shape niya at nag-iba din yung size kumpara dun sa kanina. Kung mapapansin nyo, mag-replay kayo. Tignan nyo, mas malaki na to ngayon guys. Ayun na, para mas lumaki na siya. Ito guys, yung lake oh. Ang kalmado, grabe. Ang linaw. May crocodile kaya dyan. Ganun kaya? Finally guys, we're here sa ating last stop for today's video sa Menu Fresh Coffee. So itong menu na to, ito yung old name ng Pinolwin. And ito ay sikat na kapihan dito, coffee shop, ganyan. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pino-offer nila here and also kung how much. Let's go. Ayan! Menu Fresh Coffee! Let's go! Ay, may happy hour dito, tuna sandwich, 10% discount nakalagay. So, ayan din. Ayan, tignan nyo ba? Ito yung mga kape nila.
Ayan na, 9,000. Magkano itong mga ganito? Ito, 10,000. Cute. Brown version, Myanmar style roasted Arabica coffee. Ito, may mga price ba? Parang wala akong nakikita ang price. O, diba? Tapos guys, ayan na, meron silang chocolate cookie dito. So, 9,000 kyat yung ganyan. Ito naman, butter cookie. 9,000 kyat din. Ayan, ano to? Sweet potato dry bread. 4,000 kyat siya. Diba? Oh, chocolate. Kala ko ano. Kala ko yung uso ngayon. So, ito guys, pudding is 3,500. And itong butter layer cake is 4,000 kyat. Ayan. Mimeo fresh. Mimeo fresh. Ayan, ito. Ano to? Silver oak brew. Kung mahilig kayo guys sa kape, ayan, meron yun dito. Ito yung mga iba't ibang coffee nila. So, bibili na lang kami ng coffee dito kasi sarado na siya eh. So, ang gagawin natin, bibili na lang tayo ng ganito. Ganito, 10,000 gets siya. And also this one. Pampapasalubong natin sa Pilipinas. Guys, so lumipat tayo ngayon dito sa Pin Olwin Night Market. And ayan na, isang hilera siya. Here ng street na mga nagbebenta ng mga kung ano-anong food. Basically, wala tayong nakikita so far ng mga nagbebenta ng mga items na hindi nakakain. So tulad nito, tingnan nyo. Jock Hot, Latte, Thai Tea, Green Tea. Ganyan. Ay, wow! Ihaw-ihaw. What's this? Is this duck? This is Duck? yeah, this is duck. Duck, nice. This first one is chicken. This is duck. This one is duck and They also chicken. have a lot of selection. You can check. Nice. Hindi ko na mabasa. Yeah. Oh, there's also a fried rice, our favorite. There's a fried rice. Yeah. And with chicken slashes, chicken and pork. Chicken Yeah. How much does it cost? It cost usually? It's around 1,500 or 2,000. Oh, 1,500 to 2,000 kyat. So guys, tinanong natin, 38,000 daw kyat yung one full duck. Tapos 20,000 naman yung one full chicken. So yung duck sa kanila yung mas pricey. May mga corn, may mga mani. Ito mga sugar syrup. This one, ihaw-ihaw again. Ito guys, yung siopaw. Beans, sweet beans. Beans? Soybean. Soybeans and And then this is coconut with sugar, and this is pork. how much does it cost? Is there a price there? 这大包写不到边，all the coconut home. With the sweet bean is 1,500, and 1,500. the chicken and pork is 2,000. 2,000 guys. Gusto nyo ba? Siopaw Burmese style. Yan. So they put the name here. Here, Here. Chezu de mare. and then they have a sauce. They give you sauce. Oh, is this a ketchup or chili sauce? It's, Something like that? Tomato chili sauce, but it's Tomato a local chili one. sauce. Localized one, guys. Ayan, may kasamang So they sauce. have the name. Ayan, guys, ganito yung parang kainan nila. It's giving, ano yun, yung pungko-pungko sa Cebu. Pero ganyan. Myanmar style. Brother, how much does it cost usually, this kind of eating style? Like that. Okay. One stick is 200 real. Oh, one stick, guys, is 200 Jets. kyats. Ayan. And this is the sauce. And that's the sauce. Maanghang yan, guys. Natikman na natin. And this is a glass. This is a glass noodle. Noodle. Fried glass noodle. Nice. Same like. Ito, guys, masarap to. Yan, alam nyo, kapag ka nakakita kayo sa Myanmar niyan, yung color black na yun na parang flat, na parang meatloaf at embutido, that one is Ivan Dichi approved. Yan, meron din silang ihaw-ihaw dito. So, may manok. Ayan, ito guys ang sinasabi ko sa inyo. Ito sa mga hot dogs. Ayan, oh. Ito masarap to, promise guys. Pag napunta kayo Myanmar. Hello! Hi! Some. Vegetables. So guys, bumili tayo ng isa lang. Isang piraso kasi ang sarap talaga niya. Ito is 1,000 kyat, right? 1,000? Kyat? 2,000. 2,000 kyat pala. Thank you, Chezu. Chezu de Mare. Ayan, 2,000. Ito siya. Gusto ko lang guys ipakita sa inyo na actual yung ating
emotion Gemini. o feedback. Tapos tingnan nyo may isda oh. Brother, what is this? What's This is tilapia. tilapia? yeah, Tilapia tilapia. marinated with the ginger. Yeah, Oh. balanos. Tilapia color pink. Nice. Okay, they squeeze the ginger. Guys, yung itsura nila ng isaw chicken. So 1,000 to. Kaya ito 2,000. And then taba lang din. And the rice? The rice is 1,000. 1,000. 1,000. One serving guys, 1,000 kyat. So if ever kapag kakakain kayo dito, is pwede kayo magpaihaw niyan, tapos umorder kayo ng rice, 1,000 kyat. So para may meal na rin kayo, di ba? Full meal na rin yun. And how about this Oh, one? guys, 1,500 daw to. Gusto ko lang malaman. Tinanong natin. This one. They measure with the condensed milk. 1 cup is 1,500. Oh, 1,500 naman daw to guys. Grabe guys, ang mura lang nito, 27 pesos. Mais. Ito guys, yung ating food na sinasabi ko sa inyo. Ayan, mais. That one is 27 pesos or 1,000 kyat. Fried tofu. This one, tofu? This is the tofu behind. Ah, They are frying like. the uncooked one. This one? Yeah, this is uncooked. Ay, wow. Tofu. Tapos this one. How much does it cost? Guys, one piece daw nito is 200 kyat. Tapos ito, it's giving, ano tawag sa atin? Yung puto bongbong. Parang it's giving puto bongbong. Ay, hindi pala puto bongbong. Iba yung itsura. 500 kyat naman guys, isang piraso. You want to taste? Nice! Okay. So guys, ngayon titikman natin itong sinasabi ko sa inyong Ivan DJ approved. Grabe, isang piraso lang binili natin pero meron pa silang paganyan. Like may pa chopstick. So basically ito ang tinatawag nilang black chicken. Nung una kala ko nga duck chicken, black chicken pala. Medyo bingi-bingi tayo sa part na yun. Ito yung itsura niya, kapakita ko sa inyo. So ayan siya. Ay, may nilagay na sauce atin. Maanghang to. So ayan guys yung itsura. Gusto ko lang sana plain pero nilagyan nilang sauce. Dito guys sa Myanmar, medyo yung mga tao here, mahilig sila sa maanghang. Kaya kung medyo low tolerance kayo sa maanghang, sabihan niyo sila ahead of time, okay? So ito yung black chicken. Masarap to, promise, promise. Again, this one is Ivan DJ approved. Sarap, pero ang anghang. Ate, ang anghang. Ang anghang, super anghang. So guys, ang sarap. Nilagyan ko ng sauce, sana pala hindi ko pinalagyan. Ayun, niluluha na ako. Parang feeling ko drama to. Ang anghang. Tignan nyo guys, ang anghang. Pero ang sarap. Ang anghang. Wala tayong tubig. Wait, pili muna tayong tubig. Ngayon naman muna niya ako ah. One more. Ang sarap talaga. Medyo may alat siya. Wait, naluluha na ako talaga. Wow. This one is takoyaki? Or no? Mole mia. Mole mia. Mole mia. Limia is a couple, a husband and wife. So Yeah. because they will make it like this together. Ah. So they make it one side and after that they will make it. So, the inside, the filling is tomato, right? Yeah, tomato and beans. If you want with the quails, they have quails and both. Oh. How much does it cost? The cool blue young. So 6 pieces is 1,000. 6 pieces, 1,000 guys. Then so 27 pesos, 6 na piraso. Pwede na, no? Mura. Sige guys, syempre bili natin, tikman natin itong Myanmar food na to. Yan, 6 pieces is 27 pesos lang. Grabe, mura. Kapag kakakain kayo, mag night market na lang kayo guys, mas mura. So guys, ngayon naman, next is itong Mo Lin Mia. So itong Mo Lin Mia is pagkata-translate daw siya, husband and wife, yung name niya. Na parang it's giving yung vibe niya, parang binibigay is parang takoyaki yung tsura. Ayun na, kita niya. Parang ganun yung binibigay niyang vibe. So, ang itsura niya is parang merong quail eggs talaga siya. Ayan, yung loob. And meron diyang sa loob nito, merong tomato tapos gulay-gulay. Tikman na natin. Sarap. Lasang takoyaki lang din siya. Pero, yung texture niya, parang yung crust niya, parang, alam niyo, parang feeling kapag kumakain kayo ng Shanghai, parang ganun yung itsura nung sa baba. Tapos yung sa loob, malalasahan niya yung parang medyo oily siya ng little. Tapos yung mismong quail egg. Parang ganun lang. Wala akong naramdaman na parang gulay akong nalasahan or quail egg flavor yon. Tapos ito 27 pesos, 6 na piraso. Tikman ulit natin yung isa.
Lasang sesame, ano naman to? Sesame seed. Yun siya. Okay siya. Kung rate ko to, feeling ko 8.5 out of 10. So guys, naglalakad-lakad tayo, tapos may na-discover tayong facts about here. So, ito po, hindi nyo nababasa actually, pero may nakalagay dyan na 786. So, dito sa Myanmar, kapag kami nakalagay na 786 yung shop, ibig sabihin, owned by a Muslim yun. So, kasi di ba alam naman natin kapag halal yung restaurant, ganyan, kumakain dun syempre yung mga Muslim people, and also, one of the cleanest restaurants or shops yun. So, tingnan nyo yung mga inibenta nila dito. Isaw, oh. Grabe, isaw nila dito. Siksik na siksik, oh. Tapos may manok. Ano to? Yung legs and also wings. Tapos ito, oh, paa ng manok. Di ba? Ayan siya. Ayan, guys. Para talagang yun sa Vietnam, oh. Tingnan nyo, may mga vegetables, may broccoli, mayroong eggplant. Ito yung masarap. This one yung sinasabi ko sa inyo. This one. Tapos may mga meat, iba't ibang klaseng meat. Yung mga nilalagay sa hot pot, meron din, oh. Di ba? May mga hipon din, oh. May mga squid. Octopusan. Wow! Guys, so ito, meron naman tayong sugar cane juice here. So dito nila pinipigayan like fresh na fresh. So 1,500 kyat yan. And dito sa likod natin, andito yung pinaka-shop. Mga drinks yung binibenta. Pakita ko sa inyo. So, meron pa nga mga strawberry dyan, kung gusto niyo mga fresh na fresh. Tapos, ayan na, mga water. And also, ito yung mga syrup na masyadong concentrated na pinakita ko sa inyo kanina sa supermarket. Tanananan! Okay, so guys, itong sugar cane nila, it's giving yung parang natikman natin sa Sri Lanka. Bakit ko nasabi? Kasi sa Sri Lanka, di ba, uminom tayo ng coconut juice na merong lemon, na merong squeeze. Ito, sugar cane, ini-squeezean siya ng lemon. Tikman natin kung masarap. First time natin to ng sugar cane na may squeeze. Ay, masarap. Okay. Chezu de mare. Sarap. Pero hindi pa siya malamig. Actually, hindi ko nalalasahan guys yung hindi ko nalalasahan yung lemon. Mas dominante pa rin yung sugar cane. So if ever kung tatangin niyo ako, this one guys, 9 out of 10. Oo. Sasabihin ko sana 9.5 pero masarap siya. If ever kung pumunta kayo, try nyo to. Sugar cane na may lemon. Dito sa Pin All Win Night Market. Sarap. Gusto mo ate? Ikaw mo after. Ikaw mo. O diba? Ayan. Nagbabalik po ang aking sister here. Sarap na. Di lang siya malamig. Bakit ganun? Di pa malamig. Pero masarap siya. So, okay din siya guys. If ever kapag ka gusto niyo medyo matamis-tamis na fresh, ito hindi siya alternative, talagang sugar talaga. Ngayon, let's go! Guys, so ganyan yung ginagawa, oh. Kapag ka kunyari bumili kayo to order, china-chop-chop-chop nila para makain yung mabuti. Dito sa mga ganitong ihaw-ihaw. So bumili ulit tayo para sa aming lahat ng random assorted. Again, this one starts at 1,000 kyat. Okay guys, so now tikman naman natin tong pork siopaw nila na version nila here. And again, meron tong kasamang sauce. Pero tikman na muna natin walang sauce. Meron ding balat sa ilalim tulad sa atin sa Pilipinas. Ay, hindi matanggal. Yan, tanggalin natin. Yun nga lang, ang siopaw nila dito hindi makinis. Pero mukhang masarap. Ganito yung itsura. Makapal yung pinaka-bread. So hindi pa natin nalilikpan yung pinaka Tingnan natin. I know you will tell me like this. Sarap. May gulay-gulay na naman. Ay no. Because I told my brother Parang ang makikita ko dito at ang nalalasahan natin is yung laman ng dim sum. Parang ganun siya. Yan, no? Ayan. O, diba? Malaki din pala, guys, yung sa loob. Ay, nakain ko na yung balat. Ay, meron siyang parang mga repolyo din sa loob, oh. Okay din siya. Hindi siya yung parang sa atin sa Pilipinas, sa puro meat. Dito halo siya ng pork na gulay na parang yung leeks, ganun. So, kung tatangin niyo ako kung ano yung pare-rate natin dito, parang ito, 8 out of 10.
Kasi parang healthy version siya ng siopaw for me. Walang alat factor. Yung sauce niya hindi din maalat.